the Dirty Coffee Podcast, Episode 2! Sir! I'm Tito Q. I'm Kiwi. Daddy Q. Si Guy Barista. Sir, paano ka naging Tito Q? Simple lang. After Q grading, na-realize ko na mas mabenta yung pagiging tito. Kaya, ginawa ko ng Tito Q. Dati kasi kuya lang ako eh. Kuya. So may tanong ako sa'yo. Ano yun? Ano ang gusto mo? Fuckboy or tito? Tito! Tito ko eh. Tito! Tito Q. Joke! Ikaw, ba't ka naging cutie? Halata naman siguro na akong pinaka-cute dito. Ikaw, basic na basic. Naging daddy ko ako dahil isa lang yung nag-coin sa akin, si AZ Tadyos, yung after ng stint niya sa PCE. Okay. So, after nun, tinawag niya akong daddy, then naging daddy Q na. Yun na yung nag-champion siya. Oo, yun, nag-champion siya sa Buti, PCE. sir, di nagpalag ang asawa ni mo, na daddy. Okay na to siya. Ito, CQI Barista. Ba't ka naging CQI barista? Kasi may barista noon, nagsabi sa akin, may training daw siya as CQI barista. So, ako may hindi ko alam ano yung CQI. Kaya ako tinanong sa'yo. So, yun, ipakilala mo siya sa akin. Tapos, Pagpakita ko sa checkan ko yan. Nagabula na CQI. Walang CQI barista. For context, wala talagang CQI barista. So, SCA barista, intermediate, foundation, professional. Yun siya. Pero si Julius ay SCA barista intermediate. Yeah. Kung gusto niyo makita yung certificate niya, nasa Infuse Coffee Shop. Training center ng The Coffee Academy. Jensen. Incorporated Incorporated. Pero sir, napansin lang ako lang. Ba't naka-cowboy hat? Bagay. Naka-cowboy hat lahat tayo. Bagay. Anong meron? Kasi yung guest natin ngayon, siya yung The Coffee Cowboy of Jensen. Uy! Siya yung Lito Lapid na may palbas. Pwede na? Ako? Basta hindi. Hindi, dapat ako mag-gustutin niya siya. Okay. I-adlib mo na! Adlib mo. Pasok natin yan. Ang Ginoo. Ang Ginoo. Lagi po maano ang Ginoo. Pero hindi baston. Si? Medyo lang. Medyo. Tawagin mo na nga. Si Blesswell. Bless. Please welcome Sir Roger Cushaw. Sir, good evening. Kamusta? Wala, sir. Sir, baka gusto mong magpakilala sa ating mga viewers. Magandang gabi na sa Ginoo talaga. Roger Cusio ng General Santos City. First Arabica Coffee in General Santos City. Sir, Arabica, anong varietal? Sir, ay yung ano natin is, yun nga, sa pag-start ko kasi ng Arabica, noong ng coffee, 2022, nagtanong ako kung ano ang magandang coffee na itanim ko sa lugar ko. So, may nagsabi sa akin na ano ang elevation ko. Kasi wala akong alam about coffee noon nung mag-start ko. So, ang sabi ko sa kanya, sabi ko, maganda dito kasi malamig, nagka-pugs. Hindi ko alam yung elevation na yun kaya sinabi niya sa akin, sabi niya, maghanap ka ng katimor na Arabica coffee. So, nung paghanap ko, introduce niya ako doon sa bukid noon. Nung tinawagan ko yung contact ay walang available na seedlings. So, nagpunta din ako dito sa Jensen kasi sabi niya dito sa Jensen mayroon. So, nang pinuntahan ko, wala pa rin. Kaya, na-introduce na niya ako ulit doon sa Mount Apo. No? So, doon ako nakakuha ng aking seedlings na Arabica na instead na Katimor, dahil wala kang Katimor, yung naibigay sa akin is Katigwa coffee. Katigwa. Yeah, Katigwa. Okay, Daddy Q, explain mo.
Ano yung katigwa? Hindi ko rin alam. Hindi kasi ano kami, pure robusta kami. Dapat ang mag-explain nan, yung magiging soon to be Q Arabica. Yun, no? Ganito kasi sir, yung kopi na yon, yung Arabica na yon na katigwa, is 18th variety yun na galing sa Ethiopia. For experimental, 4 lang doon ang nagpalabas ng magandang performance. Isa doon si Katigwa. Uy. So, tama ba sir na yung iyong coffee, mataas ang expectation namin sa coffee mo? Actually sir, sa akin as a farmer, no, bago akong farmer, lalo na sa Arabica coffee, wala pa talaga akong masabi na magkaroon tayo ng expectation na mataas, unless na magkaroon na ng capping by Sir Hoy, no? Kasi, So, kinanglan na hindi mo maging Arabica. Para nanay, nanay. Katimbang si yes, para sir na siya din yung magsabi na the first Arabica of Jensen is good cup quality. Good cup quality is red cups Yeah. quality. Actually sir, ang sabi sa akin ng research no sa Davao, sabi niya yung Katigwa coffee is isa sa pinakamataas na cup quality na coffee na kinuha nila doon sa Ethiopia kasi maabot siya ng 92. 92 Yes, ang cup score. 92. Taas. Ganun. 96 mga Ganun si Katigwa. Pero iwan ko lang kung mag-perform ka dito sa atin dahil yung kinunan doon mataas na elevation sa atin. Siguro mga 900 lang tayo. Pero so far, kamusta naman, sir? Yun nga na medyo masaya din ako dahil sa pag-start ko noon ay maraming mga haka-haka na sinasabi sa akin na Alalim na na. hindi tayo makaproduce ng magandang klaseng quality ng coffee dito kasi yun nga, mababa, hindi mainit sa lugar natin at yung Arabica na yun ay galing sa isa sa pinakamataas at magandang vision sa mundo yung sa sa Africa. And then marami nung naka-produce tayo after 18 months no na nag-first harvest tayo, mayroon ding isang tao isa dito si Sir Arnel na sabi niya maganda, sabi niya promising. So parang naano ako, Kinilig ka, sir? yes sir. Nagkaroon ng Kaming kinadig ko yun eh. yung energy no na paramihin natin. Hindi ko sabihin sila kasi nung time na rin na nagpunta dito yung taga CQI, sila Sir Kasamahan ko. FCI pala. FCI. Sila Sir Jerry. Jerry at saka si Mamimi at nagpunta talaga sila doon sa ating coffee farm at sila mismo nagsabi na paramihin mo na, ituloy mo na, sabi na paramihin mo. Iba talaga si, no? Fairy Godmother. Yes, yun si Fairy Godmother. Si Mamimi. Yun talaga yung sa akin ng video. At siya ang dahilan kung bakit napunta ako sa coffee. Ikaw naging offline. Klaro ka. Naging offline. Wala na ilalingsun. Ang key lang, dapat open-minded lang din talaga. Open-minded. Open-minded. Willing to learn. Willing to learn. Yung nag-willing to learn, yun na yung downline, nag-improve. So yun, nagsimula ka kay Fairy Godmother? Yes. Paano ka ba talaga nagsimula sa coffee, sir? Kasi ganito, sir. Ako ay isang anak talaga ng isang farmer, no? Yung traditional farmer na pagdating ng taniman, ng mga mahal na input, no? Para sa tanim, palay, mais. Then naisip ko, paano kaya kung ibahin ko yung farming techniques ko?
Ay, okay. Nung time na yun, nakita ko si Fairy Godmother daan-daan sa wall ko. Yung mga post niya na magagandang klaseng kape. Kaya nakaano sa utak ko, subukan ko kaya ito. Kaya nagtanong ako sa kanya kung ano ang magandang elevation para sa akin. Anong magandang kape. Sa elevation na meron. Kaya yun, sabi niya, Katimor. Subukan mo ang Katimor. Pero Katimor, kasi yan, hindi na masyadong mataas ang area ng Katimor pa rin. So, ano sir? Pagsimula nimo, sugod sa pagsugod nimo, karon asa na imong level? Ano mo ba? Actually, sir, sa akin, hindi ako makasabi kung saan ako ngayon. Okay. Ang ano ko lang is yung shadow ko lang is yung mga tao na sa paligid ko. Doon ako nagakuha ng hugot sa kanila kung hanggang saan ang naabot ko about Kopi. Kasi 2 years pa lang ako, sir, in Kopi. Baga sa ano, wala talaga akong kakaalam-alam sa kape. Pero sir, di ba nagsali na ka sa mga competition? Something like No, ganito kasi, sir. Nung gusto ko nang pasukin ang Kopi, sabi ko kailangan. Pag pumasok ako dito, marami akong dalang bala, armas. Sabi ko. Little lapit. Yun ang sabi ko sa sarili ko. Kasi sabi ko, kung wala akong dalang ganyan, wala. Maging useless, maging katulad din ako sa papa ko na walang naabot sa farming. Hindi naman siguro. Meron. Pero at least ang style of farming mo ngayon improve na. Improve. Better Better style, farming, no? better farming. So, at least yung mga bagong technologies, ina-adapt mo na. Yes, sir. Unlike before, kasi mostly mga traditional farmers, Yes, sir. hindi ko sinasabi or pinabasta sila. Traditional farmers, ginagastay sila kung ano yung Old school. old method. Yes. Kasi meron iba, 10 years na ko gatanong og sili. Oo. Di ba? Nganong ibahon pa man ako. Ba't mauturuan? Ba't mauturuan? bata ka pa, oh. Sa experience. Maganda yung ginawa ni Sir Roger na adaptation na kumbaga paras na karon, di ba? Nag-elevate na tayo. So pati yung style niya sa farming. So, unsay mga trainings nga mo Magandang tanong yun, sir. Kasi ganito, sir, nung gusto kong pasukin yung kape, sabi ko, sino ang mga taong lapitan ko? Ito, nung time na ano sa akin, yung City Agri, yung si Mr. Chris Pilima, sabi ko sa kanya, sir, pag mayroong training about coffee, sabi ko, ipasok mo ako dyan. So, nung nakarinig siya na may training about coffee, isa talaga ako, sabi, pasok na, sir, alam mo kung ano yung coffee roadmap. Okay. Yung coffee roadmap na yon ay isa sa mga Starting point, no? yes, sir, isa sa mga bangka na sinakyan ko, sir, para stepping Kala ko kabayo na sasakyan eh. yun, sir, yung coffee roadmap na yun, doon ko nakilala yung Sip Water, sir. Yung usage of Sip Water. Nung time na yun, sinabi ko sa kanila, sabi ko, gusto ko matuto. So, hindi ko na yun expect na magbabalikan nila ako. After mga 6 months, hinawagan ako, sir. Sabi niya, gusto mo ba maging coffee mentor? Pero ganito, sabi niya ako, gusto mong pumasok, kailangan ng MOA. Sign ka ng MOA, na pag pumasok ka, libre, i-train ka, pero dapat ibalik mo sa ibang partner. Which is good na kumbaga return the merit na impart mo yung nakuha na knowledge sa community. Yes, sir. Kay mom, dyan din tayo nagsimula, di ba? Na gusto natin mag-share ng knowledge, gusto natin which is hindi basta-basta. Mahal eh. Kailangan mo ng financial, time, effort. Ano siya eh, logistical nightmare siya. Oh, No? Kasi mahirap buuhin yung isang, let's say for example, isang buong klase. Yung gamit, yung resources, yung tao behind that, yung lectures. Mahirap buuhin yun. expensive.
Very expensive. So kaya yun, binuo natin si TCA. Eh, mata naman eh. Joke lang. Kailangan natin ng funding. Pero kinsa ba na si TCA or unsa ba na si TCA? Mo na yung mga pangutan na gwapong tumagon nito. Sir, ikaw sir, si gusto TCA niyo ka napag-question eh. Napag-question kay Ayaw ba Sir. Pasok mo Kumain nga TCA. Nagdali. Ano? Unsa ang imuhang mga experience na kay experience na hardship lalo na karon nga hashtag inita yun sa nimo siya pag-recover ito yung mga coffee nakita na ko sa imong post nga sana halos ang uban hapit ng mga matay So, nag-grass fire din, di ba? nag-grass fire din Yes, opo. Actually sir, as a farmer, yun nga, sabi nila, pag farmer ka, kailangan engineer ka. kailangan engineer Yeah, engineer ka. Bakit? Para magaling ka mag-estimate. Estimation. Ano sa farming. Ang panguli, kailangan pare ka. Ba't may mga usin na First time yan. First time yan. Para maging madasalin ka sir. Kaya kung dili madalas sa estimate, Lord, ikaw na bahala. Then, no, sa mga trainings na yun, sir, na natutunan ko, yung sinabi nila, sir, kasi nung pag-start, no, na may medyo alam na ako about coffee, sabi ko, mag-training tayo dito, kasi ginano ko doon sa community na kung saan ako, mag-training tayo. Sabi nila sa akin, bakit mag-training pa? Kape lang yun, kahit itapon mo yun, mabuhay yun. So, okay, nung time na yun, gusto ko ipakita sa kanila na iba na ngayon ang technology na bago para sa kape. Kasi ang technology ngayon sa coffee is tinuturuan tayo paano magtanim ng kape. Paano maging sustainable yung tanim natin ng kape sa kanyang pagtubo. No? So, tinuruan tayo ng 40 by 40 by 60 na lalim ng taniman ng kape para habang bata pa siya, may inimbak na tayo doon na para pagkain. Okay. No, doon sa butas na yon. At saka nakita ko sir, nakita ko sir na maganda talaga ang naitulong nun. Alam niyo bakit? Ngayon ko napatunayan nung ngayong drought. Kasi sir, ang ganda ng kape ko nung hindi pa drought. Ngunit nung pag-drought, tinamaan sa sir. Nawala na ako sir. Grabe na, yung Nawala sabi na? ko, nawala na yung estimate ko. Nawala na yung pagiging pare. Marami na yung lahat na prayer na ginawa ko na sir. Lahat ng sangkot nawa ko na. Yeah, sabi ko kasi ito na, wala na. Parang hopeless na ako kasi nakita ko. Alam nyo, ano ang kagandahan ng yung malalim na malaki na putas? Okay. Nung lumakas ang ulan, nakapundo siya doon ng maraming tubig. Kaya mabilis siya nakarecover. Ngayon sir, 2 weeks pa lang siya pero maganda na, malaki na yung inibak. At makita ko talaga na ma-inspired ako. Kahit kayo, kung makapunta kayo doon sir. So, meron tayong schedule yan, di ba? Promote ko lang, this coming May 23, punta tayo sa farm nila Sir Roger. Meron tayong farm tour. So, kung gusto nyong mag-join, just PM TCA, The Coffee Academy, Jensen. So, welcome. Welcome yan sila doon. Welcome din sila. Tanong ko lang, kasi si Sir Roger, isa sa mga students natin din. di Yes ba? sir. So, kamusta na ang kamusta yung galing ka ng farm hanggang sa napunta ka ng coffee shop? Ganito kasi sir. Nung nag-aral na ako paano tanim ng kape, ano? Pumasok na naman sa isipan ko. Sabi ko, yun nga, sabi ko, ibahin ko yung farm techniques ko. Kailangan yung farming ko, ang gagawin ko dito is farm to table. Farm to table. Bro, happy ha? Yes. Pero kita concept kasi meron siya sariling supply. Para, sabi ko, yung produktong ma-produce ko, ako ang magpresyo, hindi yung mga buyer. Para maiba. Hindi yung mga Sir Ernel? Ha? Kaya sir, nag-ano na naman ako kay Piridad Mother. Sabi ko, paano saan ako mag-ano? Sabi niya, puntahan mo si Mr. Arner Cardilin niya, hanapin mo.
So, mahirap ako hanapin pala. Noon, malapit na. Abot kamay. Kahit gabi tawagan mo. One call away lang siya, no? Oo. Kaya, nung nalapit na ako sa Pirigad. Ano naman? Yung Sa lalaki? yung lalaki na naman na. Father. Nalapit na naman ako sa Pirigad, Father. So, yun. Nung time na sabi niya, may ano tayo, may bagong ano na naman tayo, may training. Sabi ko, kasi gusto ko mag-ano ng barista 1-1. Eh, nung ginawagan ko si Piri Father, sabi niya, mayroon, sabi niya, paano sir? Sige, pag-farmer ka eh. Ay, discount natin. Sige sir. Kaya, napasok ako sa GCA. PCA. PCA pala. Yung PCA na yun is, yun sa GCA. Yung San Jose Academy. Yun sila, ang ng PCA. Tapos, Tapos, yung pag-start ni Sir Roger, explain ko lang. Kasi banggit na yung farmer discount. Totoo, kung farmer kayo, tapos gusto nyo mag-aral sa The Coffee Academy Jensen, discounted kayo. So, PM lang kayo, pakilala kayo, saan kayo napagaling, or bigyan namin kayo ng magandang bills. Hindi patuloy. Kasi ang catch niyan, dapat open-minded ka lang. Yun. As a farmer, open-minded ka lang. Yan lang yun. Kasi pag open-minded ka, sasaluin mo lahat eh. Lahat na ituturo. Regardless kung may alam ka na dati, parang you empty your cup, pagpasok mo ng academy. May thing din ako dyan about MTR cups. Ang para sa akin, dapat maging good listener ka lang. Huwag mo tanggihan yung learnings. Kung meron bang papasok sa'yo na or may tuturo sa'yo na something ayaw mo, huwag mo lang gawin. I-try mo lang. Subukan mo lang. Kung hindi para sa'yo, huwag mo lang gawin. Di ba? So, ayan, be a good listener. Be teachable ba? After ng nag-train ka na sa TC, nag-boot up ka na ng coffee shop. Yes sir. Kasi yun nga na step by step yun sir. Kasi sabi ko, training ako sa Barista 101 para maging artista din ko. Alam mo bakit? Bakit sir? Kasi doon ko nalaman paano magawa ng specialty coffee. Hindi magawa. Mag-serve ng specialty coffee Nga. para sa mga customer. Nga sa ikaw, paano lang ka magkuhan? Paano ka lang mag-brew sa kape mo? Simple lang sir. Ilagay lang sa takuri sir. Tapos ilugay-lugay pagkatapos ilagay sa baso. Okay na. Kape na. Kunyari ka sukal. Yes sir. Pero Panginoon na po, isa ko sa pulpit na nag-push po kay Sir Roger na iyan coffee shop. Di ba? After kasi, so kailan sa ka mag-break? Nakikita sila eh. Yes sir. Totoo yun. Kasi gitanong kita. Tanong kita sir. Sabi ko sa iyo, sir, hindi ba kahit wala pa akong lagay na ako doon ng ng yung tapulin ko, yung sunto open. Sabi mo, sige, walang problema yan, mas maganda yan. Kaya, nung nilagay ko yung sunto open, makuha ako na daw. Pero dahil doon sir, na gawa niya yun. Marami nagtanong, saan ka nun sa mga break? Di ba yun sabi mo sa akin, may mga jogging daw eh. Saan may kape na kayo? Kaya mga to, medyo napusan siya. Na-pressure na siya. Sa una na daw lagi ang lisod. Pero ngayon, di ba? Full operation ka na. Sir, ako, dahil yun nga, dinukun natin dito dahil sa mayroon tayong coffee na tinanim. Dito din sa mga barangay Makuhay, dito sa San City. Pero dahil sa first pa lang yung natin, yung harvest, yung konti, kaya medyo punta tayo sa ibang farm na magkuha at roast by Cairo May. Di ba? At least, di ba? At least si Sir Roger is a farmer. Bumibili pa rin siya sa ibang farmer. Yes, Diba? yes, yes. Yun yung Support yun niya pa thing rin. na ang competition mo, pwede mo rin maging supplier, pwede mo magiging
kasosyo sa negosyo. Kasi, Oo. competitor ko siya dati sa coffee shop. So ngayon, meron na kaming coffee shop na Dalawa. ino-operate namin. 3 na kami. Yeah. So, yun yung thing na in every competition or in every business, there's business pa sa loob niyan. Dito na ako, Jules eh. Ngayon one time na sa coffee shop. Ako, Jules, negosyo na anak ko. Pwede pa muna negosyoin. Ano ka na? Bago na ito. Mawala na ang tingin na dili ka ma-afraid sa mga competitors, dili ka ma-alone with them. Talk with them, join them in whatsoever sa banadi ha. Healthy competition. Oh, dagan ka ma-learn eh. Dagan ka ma-learn. On top of that, as a kuhan na ka, di ba? Kanang coffee mentor. Coffee mentor. So, diri sa Jensen or asa man nga lugar, asa na yung mga, kinsa ng mga farmer, asa mga lugar nga, imuha na silang tudloan o na-impart nimo ang imuhang na gain na knowledge from being a coffee mentor at na yung kabarista. Actually, sir, nag-umpisa talaga ako doon sa community ko, no? Doon sa So, buhay. yes, kung saan tayo may tanim na Arabica coffee. Then, nung natapos ko na doon, nag-aabot tayo ng Upper Labay, nag-aabot tayo ng Punil, nag-aabot tayo ng San Jose, nag-aabot tayo ng Malungon. Narating na natin yan, sir, para impart natin doon sa mga coffee farmers din yung kalalabasan ng kumbaga sa is yung experiment pa natin yun. Pero ano natin sa kanila dahil nakita natin na yung eksperimento na yun is maganda ang kalalabasan. Kumbaga, meron na siyang output eh. Yes, sir. Diba? Hindi, before, si Sir Roger, kung wala pa siya output, medyo alaw pa siya mag-train, diba? Parang mahirap Mahiya pa ako. mag-train, mahirap ka pa mag-train. Oh, parang wala kang mapatunayan, sir, ba? Wala nga. Kailangan result. Kaya meron ka muna result Yes. before ka man Output based. Output based. Pag meron ka na napakita, that will justify na ito magaling na mentor, ito magaling. Yung tinuturo ko, kumbaga, based on your, not just on your experience, but also learnings from the past. Yes, ako. Diba? Kaya tinuturo mo yun na para maiwasan nila mangyari sa kanila yung mga ganitong bagay. So, yun yung ginawa ni Sir Roger. So, diba, tingnan mo, very good mother. Hanggang saan naabot yung teachings mo, diba? Akala ko saan nakabot ang 20 pesos. So, sa ibang aspiring farmers, Sir Roger, anong masabi mo sa kanila? Ang mga aspiring coffee farmers natin. Kung gusto mag-farm Yes. ng coffee. Doon sa mga gusto pa na mag-engage in coffee farming, kung mayroon na kayong alam about coffee, kalimutan nyo yun. I-adapt nyo ang bago. Kasi doon kayo dalhin sa pangarap nyo. Ang bagong technology. Kala ko sabihin ni Sir Roger, doon sa mga aspiring farmer, dapat may lupa kayo. Siyempre, alam kasi lupa sa dapugan. Hindi, farmer, back farmer. Mayroon ka na. Meron ka na talaga. Yung aspiring, Aspiring, yes. dapat may lupa kayo. Hindi, tawagan niyo ako. Tawagan niyo ako, may lupa. Hindi natin yan. May kaupod ka, di ba? Yes, sir. Na amigo. Yes, sir. Yes, sir. Nga farmer man. Opo, opo. Nga taga din sa Gyapon. Yes. Magandang kwento niyan, sir. Oo. Kasi ganito yan. Pwede na ba siya Tawagan. tawagon? Oo. Kasi hari siya din. Dili siya, sir. Ayun siya. Busy pa, sir. Busy. Busy pa. Mamaya. Maganda pinto noon, sir, yung kaibigan ko na yun. Kasi bago ako mag-start ng coffee, pinakay ko na talaga siya. Sabi ko magtanong daw ng kape. Naghimo ka sa sarili mong kulto. Gigal na ba? Pero, dahil sir sa experience niya na hindi maganda about coffee, sir, hindi ko siya talaga nadala noon. Kasi ang uncle niya, sir, isa sa pinakakilala na coffee farmer at mayroong mga award, no? Sa buong Pilipinas in coconut farming, yung ang uncle niya. Then, nagtanim siya, sir, ng ng 3,000 hills na Robusta coffee from. Okay. Pero alam nyo, walang yun, hindi magandang ang kalalabasan dahil na
una ay hindi maganda ang presyuhan ng ano, ng Okay. at the time. That time, Yes. way back before, hindi pa ganun kaganda ang market. Kaya kahit anong sabihin ko sa kanya, hindi ko talaga siya nadala. Pero ngayon, nadala mo na ba? Ganito sir, kasi nagtanim ako kasi ako porsigido ako pag sinabi ko gawin ko. Kahit maraming sabi niya sa akin, wala yan, mahirap yan. Pagdating ng araw, mahirapan ka sa mag-harvest. Daming Kasi experience na nila. Yes, Experience na magastos, people. wala, mura. Ito, sa isip ko, gawin ko. So, nung ginawa ko yun, after 6 months na nakita ko yung coffee ko na maganda, nagsabi ako sa kanya, sabi ko, tayo ako ng coffee shop. Wala man akong pera. Pag sabi ko sa kanya, tayo ako ng coffee shop, inunahan ako. Yes! Naungan siya. Before ka, nagtayo na siya ng coffee shop niya. Yun ang CEO Cafe. See you, peace. Yeah. Next time, doon na naman tayo. Dito siya, di ba? Yeah, dito. Easy ko siya CEO Cafe sa Lagaw. Kahit nung time na sabi ko na magtayo. Ayun, kahit nauna sa tayo. So, yung natayo, mayroon na siyang coffee shop. Ako, wala akong coffee shop, pero may kape ako. Okay. Kaya nung pagsabi ko, may bunga ng kape ko, tayo na rin ako ng coffee shop. Dahan-dahan, wala akong pera eh. So, dahan-dahan kung tinayo, naglagay ako dyan ng konting, yung na Pero yun. sinabihan ko nun sa Roger na hindi mo kailangan ng ganun kalaking pera para Yes. mag-start ng coffee shop. Ah. As long na knowledgeable ka sa mga bagay-bagay. At saka meron na siyang pwesto eh. Yung ang kulang na lang parang enhancement. Doon nag-start ka, di ba sir? Wala kang machine. Yes, wala. Kaya nga sir, yung start natin dyan, di ba? Yung sabi niyo sa akin, sabi niyo, pwede, cold brew lang. So, you started cold brew. Yes sir, cold brew. Back to regular programming na, natay kamay ka technical error. Okay, so key takeaways, Sir Roger? Anong masabi mo sa audience natin or mga viewers natin sir? Learnings na may bigay mo ngayong gabi. Sa mga viewers, no? From Red Cups Cafe. Ito ang masabi ko. Kung gusto nyo mag-engage in coffee farming, ulit-ulitin ko ito na pagsabi na kung mayroon na kayong nalalaman about coffee, na mga yung sinaunang ng kape. Pamamaraan. Yes, pamamaraan ng pag-farm ng kape. Kalimutan yun. Mag-adapt ng bagong technology para makaproduce ng magagandang klaseng kape. Kasi ngayon, sir, ang coffee ay hindi paramihan. Pasarapan. Yun, no? Yun, no? Ikaw, yung takeaways natin. Key takeaways, ang farmer ay dapat maging pare din. Ako, takeaways, kailangan be a good listener. Always adapt in the new ways, mga bagong pamamaraan, tsaka be teachable, yun lang. Same with cutie. Be teachable. Yeah. So, hindi ka dapat matag niyan. Ma-stuck or stagnant. Then be Open-minded. open-minded. So, yun, dapat huwag kang matakot magkamali. Kasi your mistake, and ako mismo nagkakamali din. Tao lang tayo eh. So, huwag kang matakot magkamali kasi yung pagkakamali mo will lead you to your personal growth. It is a tool for your growth. So, yun lang. And the results will always speak for yourself. Pero nakidungag ito. Kung siya man to. Dapat ang pagkakamali, kaduha ka tulo lang na. Yan naman. Kaya kung more than that, bulok mo yun ka. Joke. Key takeaways, yun. Sa akin, business is business. So, Pera-pera. yung pera talaga. Yung business, gawin mo ang business. May mga inanan eh. Ano kasi sir? Sir,
Ano sa imong ano to ang coffee shop mo? Okay, sa mga viewers, no? Red Cups Cafe by Roger Cosio. Meron din ko. Eh, Barangay Mabuhay. General Santos City, Alam mo ba, Mabuhay Road. Look for the mustache. Hindi, ang cowboy hat. Cowboy hat. Lito lapit na may bigote. Ikaw, sir, sir. Side Notes Coffee, Slab Soil Coffee Roastery, Infused Coffee Shop, and the Coffee Academy Jantan. Ako, Toscano Resto Grill, Infuse by TCA, The Coffee Academy Jansan. Visit kayo, enroll kayo, invest in your knowledge. Be teachable, ha? Ikaw, sir. The Coffee Academy Jensen, Infused Coffee Shop, then Tyroming Coffee Roasters. Hindi Ikaw. ako si Tyroming. Ako si Arnel. Babol ko lang si Fake Beans Coffee Roastery. Infuse, TCA, Langaw, Toscano Building, second floor. Okay? Yan Yun lang. Okay, cheers! Cheers, 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 cheers. Okay, thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.